Magandang hapon po sa inyong lahat at dahil season 2 na tayo, mula sa inyong mga telebisyon hanggang sa inyong mobile phones, kami pa rin po ang makakasama ninyo tuwing hapon ng Sabado. Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Ngayong hapon, isang TV personality at aktor ang makakasama natin. Please welcome Mr. Aaron Villena. Parang galit ka na. Ayun na, Tony. Oy, thank you. Thank you for coming. Tsaka salamat sa Saan? pagpunta dito, pag-oo, sa show na to. Kasi sobrang pinilit mo na ako eh. Sabi Dahil matagal na po talaga kami magkakilala nito si Tony ko. Dumako na tayo sa paspasang tanong ng bayan. Kakasa ka ba, Aaron? Oo naman, gusto mo ba? Kasa tayo. Kasang-kasa siya? Oo, syempre. Bakit ganun? Okay. Bilang isang matagal na sa industriya ng pag-aartista, kumusta na si Aaron Villena? Okay naman. Ngayon, I've been in the industry for parang 2 decades na ata, I think. Kasi I started very, very young talaga, like 18. Okay naman, everything is good despite of marami ka talaga mga pagdadaanan sa buhay. But I'm still here and buhay pa. Oo, yeah, tsaka ang importante doon sa mga pinagdaanan mo, meron kang natutunan. Yeah, marami ka talaga matututunan. Yeah, talaga. And, you know, pag tumatanda ka na talaga, marami ka na mga realization sa sarili mo talaga. And, ayun, kumbaga sabi nga nila, live life to the fullest din. And enjoy mo lang yung buhay mo. Oo naman, lalo na ngayon sa edad ko. Hindi edad mo, Mukha edad mo. ko. Oo, tama. Kailangan na Edad mo. i-enjoy ang buhay kasi nga 50 years old. So dapat, nasa kalahati ka na ng buhay mo, dapat hindi ka na problema, ini-enjoy mo na lang. Oo. At saka niyayakap mo na lang kung ano yung meron ka. Tama. Okay, kung i-rate mo yung sarili mo from 1 to 10, anong rating ang ibibigay mo? Tsaka bakit? Ay, nahirapan ako doon sa 1 to 10 na. Siguro, 8.5 na lang to 9. Okay. Siguro man 9. Sige, 8.5. Baka masyadong mataas naman. Pero syempre, hindi naman ako perfect. Nobody's perfect naman eh. Malaman nagkakamali ka sa buhay na dinadanas mo, sa mga landas mong pinupuntahan. But at the end of the day, marami kang learnings na makukuha talaga. And eventually, may itama mo din yun. Yung sa kagaya ng sinabi mo, yung mga naging mali mo when you were younger. Kumbaga ngayon, nasa 30s ka na going to 40s, syempre, kumbaga, kailangan maging mature ka na talaga sa buhay and be smart at the same time. At saka huwag pa julit-julit ng pagkakamali, di ba? Oo, mahirap. Pag paulit-ulit, tanga ka na. Teka, bakit ba, para may hugot ka? Ano ba yung, sino bang paulit-ulit, Tony? Ha? So, guys, personalan to. ito po ay Aaron Talks. Charot. Personalan to. Baka gusto mong ikaw ma-interview natin, ha? Ano pa ba yung gustong gawin ni Aaron Villena? Marami pa eh. Siguro, mag-travel pa ako sa mga hindi ko napupuntahang mga bansa. Ayan. And makapag-invest pa ng mga maraming bagay. Makapag-ipon muna and then mag-invest ka syempre sa mga... Yung dami-dami mo nang ipon. Nako, wala na. Tsaka ang dami mo ng mga lupain. Nako, lupain ng ano ko to, ng magulang ko. Ng mga pinag-usapan. Sana may mama na ako, no? Yung basta marami pa. Ang hirap isa-isahin. Pero syempre, kumbaga, sabi nga nila parang hindi ka naman titigil sa isang bagay na ganito lang eh. Marami ka pang dapat matutunan sa sarili mo dahil marami ka pang gustong gawin. Oo. Pero ikaw, meron ka pa bang gustong role na gawin? Sa role, sa pag-artista, sa pag-artista, marami pa akong gustong talagang gawin. Yung mga gusto ko yung mga psycho. Bukod kasi, di ba, kontrabida, usually, most of the time, yun ang nabibigay sa akin. And syempre gusto ko yun. Pero gusto ko din yung mga parang psycho thriller na peg na killer ka. Yung mga ganun. Yun ang gusto ko eh. Exciting. O, di ba? Hindi ko kaya yung mga ganun. Hindi rin ako mahilig manood. Pero sa ikaw, mga di ba, mahilig ka sa... feeling ko, ang gusto mo action, no? Konti. Konti, di ba? Pero Kasi mas nakasama ko po si Tony ko sa isang movie. Action Yes, star po siya doon. Yamashita. So sa mga... baka si Yamashita yun. Sa aming pong pagbabalik, masayang kwentuhan, kasama pa rin ang nag-iisang Aaron Villena. The VS Hotel Convention Center. Life doesn't have to be divided into compartments. Our spaces for business, leisure, wellness, and celebrations are thoughtfully designed to support how you live, work, and play. Every corner is built with purpose. Everything you need, all in one destination. That is VS Hotel Convention Center. We're more than just a destination, but an experience. Lived, shared, together,
let's continue creating a lifestyle. Nagbabalik po tayo, syempre kasama pa rin si Mr. Aaron Villena at narito na tayo sa ating segment na Ano To Ni? Okay, ano yung isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan? Siguro yung na-meet ko yung mom ko. Kasi, bakit? Kasi siya hindi ko siya nakilala nung bata ako hanggang sa lumaki ako. Because yung tatay ko tsaka nanay ko, separated na sila talaga. So, hindi ko talaga siya nakita. Tapos nung nag-18 na ako, first time ko siya nakita. Nag-artista na ako noon eh. Tapos nagkaroon ako ng show sa Japan. Di ba, uso yung sa Japan, magsho-show yung mga artista doon. So, 2 weeks kami doon and then hinanap ko talaga siya. Nagjo-joke ako sa lahat ng mga pinupuntahan kong shows na sana ma-meet ko siya, ganyan. And then, parang 2 days before bumalik kami ng Manila, na-meet ko siya sa isang bar. So, I guess yun yung parang missing piece sa buhay ko noon eh. Na parang, nung lumalaki kasi ako, elementary, high school, lahat sila parang pag may mga PTA meeting sa school, may mga nanay ang kasama eh. Ako, lola ko yung kasama ko. Pero hindi ba napunan ng lola mo yun nung mga panahon na Napunan. Oo. Yes, definitely. Napunan. Ayan, I can say parang talagang sobra-sobra pa, Oh, di ba? sobra-sobra. And talagang sila. Sobra akong sobrang strict nga nila sa akin. Sobrang kasi sa probinsya siguro dahil lagi-isa akong magkakasama nila na apo dun sa bahay. Talagang sobrang strict nila. Napunan naman. Pero syempre, dami kong tanong sa sarili ko eh, na parang nasa ba yung nanay ko, anong nangyari? Nung na-meet ko siya, parang nabuo ako, of course, nung talagang lukso ng dugo. Kasi na-meet ko naman yung mga kapatid eh. Alam kong siya. Pinuntahan niya ako sa backstage, then hinayakap niya ako. Tapos yun na, parang lang akong humagulhol na batang umiiyak na ewan. Yung time na yun, na feeling ko, nabuo ako. Kasi kumbaga, kahit hiwalay na sila, nakilala ko siya. Tapos ngayon, in good terms kami, nagkakausap kami sa Messenger, may communication na talaga kami. And kinakamusta niya rin yung tatay ko. Pero kumusta yung pakiramdam nun? Kasi ako, ganyan din ako eh. Hindi ko rin na-meet yung nanay ko hanggang ngayon. Totoo ba? Oo. Since birth, hindi ko siya nakilala. Ayan. So ano yung feeling na na-meet mo yung nanay mo? Kasi sa akin, hinahanap ko pa rin na gusto ko pa rin maging buo. Oh, yeah. Kasi hindi ko siya Exactly. nakita, di ba? Yeah. So anong feeling nung nakita mo na siya? Na parang, siya pala yung nanay ko. Sabi ko, siya pala yung nanay ko, hingi ako pang shopping. Hindi, syempre, nung time na yun, parang, totoo ba itong nangyayari? Nandito, nasa harapan ko siya, kasama ko siya. Pero syempre, parang sabi ko, kung hindi pa ako nag-artista, hindi pa ako nagka-show sa Japan, baka hindi pa kami mag-meet, sabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya yun kasi, kumbaga, kahit na na-meet ko na siya, hindi ko alam kung ano yung tatawag ko sa kanya. You know what I mean? Parang, mami, mama, ano ba? Hindi ko alam kasi hindi ako sanay. 18 years old ako, wala akong tinatawag na mami, mama. Yung lola ko, tinatawag ko siya inay. Inay, lola ko mamay. So yun ang tawag. Nasanay akong inay. Pero sabi ko nga, at the end of the day, nanay mo pa rin yun eh. Kumbaga, nagsabi siya sa akin ng mga reason kung bakit nangyari yun. Yun nga. Nakinig ako sa kanya. Sabi ko, okay, sige, kasi magkakaibang version eh. I need to hear her side, of course. So, naintindihan ko. Yung sama ng loob ko sa kanya, nawala na. Natanggap mo kung ano yung rason Natanggap ko na kung ano yung rason. Hindi kasi mature ka na eh. Oh, yun. Yeah. Kaya mas Oo, madali yeah. mong Oo, matanggap. oo. Kasi minsan kung nung mga bata pa tayo, puro sama tayo ng loob, di ba? Bakit siya wala? Ba't ako iniwan? Oo. Bakit? At least ngayon, nasagot na nung nagkita kayo. Oo. Hindi, ikaw, pero meron ka bang biggest regret sa buhay mo? Ano ba? Wala akong maisip na biggest Wala talaga. regret. Oo, Kahit parang na- wala. Ikaw ba, ano bang biggest regret Wala mo? din. Di ba? Oo. Parang ano ba sa buhay ko, pinagsisisihan, di ba? Parang Oo. wala naman ako pinagsisisihan. Sa akin, kung tatanungin mo ako, wala. Kasi lahat naman ng mga dumating sa buhay ko, meron akong nakuhang Lesson. lesson Aral. doon, Oo, di ba? yeah, yun Aral. na, Kaya oo. wala akong regret. Ayun, same. Oo. Yan. Diba? Same tayo, ganyan. Kasi Parang- lahat ng mga pinagdaanan natin, lahat yung nagturo sa atin ng magandang lesson. Oo, Na hindi na natin uulit-ulitin. Even if it's, whether it's a relationship, kumbaga, wala akong regret sa mga past. Kasi kumbaga parang, marami kang may matututunan at matututunan ka talaga doon. Kumbaga, tatanggapin mo na lang yun eh. Oo. And I guess that's part of the maturity na sinasabi nila, di ba? Tama. Kasi nandun na talaga tayo sa maturity. Lalo naman ako, sobrang nandun na ako, lagpas na yan. Anyway, anong mensahe mo sa lahat ng mga nagtitiwala at naniniwala sa'yo na ipagpatuloy ang iyong ginagawa pa rin hanggang ngayon? Siyempre, ako, I'm really thankful talaga sa lahat ng mga opportunities and mga blessings na dumadating pa rin sa akin until now. Especially ito sa industry natin, di ba? Kasi kumbaga, maraming bago eh.
maraming mga tao na parang nawawala na. Kasi may mga Gen Z, may ganyan, hindi ka kilala. Pero ako, sobra akong thankful sa journey ko dito, especially dito sa showbiz na lagi ko to sinasabi even before sa mga interviews ko, para akong alon na yung wave na minsan wala, minsan kalmado, minsan meron. And kumbaga yung hindi ko man na-achieve yung aking peak na gustong maging gusto sa career ko, wala akong regrets. Ayan, yun, wala din akong regrets doon. Kasi kumbaga, at the end of the day, kumbaga, ganun talaga. Kung ganun lang yung parang career mo, doon na. So, but I'm thankful kasi andito pa rin tayo, Oo, yung diba? longevity mo, Oh, nandun yeah, ka. yes, exactly. Yun ang importante doon Oo. Kasi iba, andyan, sikat, tapos biglang nawala na. So okay na ako, kaya sabi ko, pag ganito nasa labas ako, may bumabati sa akin, bata, matanda. Kumbaga thankful ako, mapapicture, sige, go. Kasi kumbaga parang, uy, kilala pa nila ako, parang ganun, di ba? Oo naman, parang nung, sino bang hindi nakakilala kay Aaron? Dumako naman tayo sa isa pa naming segment. Ayan. Itong segment na to ay tinatawag nating Tanong Ko, Sagutin Mo, Aaron. Ready ka na ba? Ayan. Oo. Kukumpletuhin mo lang naman ang tanong sa pamamagitan ng isa pang sagot. Oo. Ayan. Sige. Okay, unang-una. Si Aaron ay mahilig sa... Badminton. Oh, alam mo, double meaning yung sasabihin ko, no? Hindi, wala naman ako sa lahat. Doon talaga ako talagang nahook. Badminton. Yung sport ko. Ngayon talagang badminton talagang 4 times a week. Imagine mo, naglalaro ako. Kaya Competitive ka na, na-fit ka. tournament, ganun. Pero hindi po ako, mataas ang level by the way. Ano lang, tamang level lang po. Mahilig ako gumawa ng... Ng notes sa cellphone. Ah. Gumagawa ko ng mga notes. Doon ko Oo. nilalagay yung mga, kasi minsan, pag tumatanda, Makakalimutin na tayo. nakakalimutan ko na. Totoo. So gumagawa ko ng notes sa phone. sa phone. Madalas akong manood ng mga pelikulang may... Ano ba, na may happy ending. Oh, happy ending sa pelikula, totoo naman, di ba? oo. Sa pelikula, Wala ha? naman sinabi, kaya nga na may Oo, happy, happy ending. Akala ko, ending. may puhunan. Puhunan. Charot, hindi. Inis ako sa mga bagay na... Nakakainis. Di ba? Hindi ka ba maiinis sa mga naman. bagay na... Oo, nakakainis talaga yung mga diba? bagay na... Naiinis din talaga ako doon. tama, oo. Nakakaloka ka. Sa mga laging parang nakasimangot, gano'n. oo, totoo naman. Yung parang kala mo lagi, ang laki ng problema. Yung minsan ang parang ganda ng araw mo, pag nakita mo siya, ba't siya nakasim, di ba? Parang ganun. mahahawa ka. Light na, hello. Oo, tama naman yun. Mahilig akong maligo ng... Humot-humad. Oo naman, di ba? maligo ka na nakadami. Mahilig ako maligo, nakubot-hubad ng paa muna ang binabasa ko. Oo. At paakyat. Okay. Oo. Alam nga namang mahilig ako maligo ng pabaliktad. Si Aaron ay gusto gawin ang... Ako, yun. Siguro yung passion ko sa acting. Ayan. Gustong gawin ang acting. Oo. Yan. Pa rin. Doon pa rin eh. Oo. Minsan kasi Doon pa rin dumadating tayo mauuwi. sa point na parang ayoko muna, pahinga muna ako. Kumbaga, syempre at the end of the day, di ba parang hindi naman to permanent nga. Pero pag nanonood ka ng mga series sa mga Netflix or sa mga ibang parang gusto ko bumalik ulit. Oo. So parang passion ko na talaga siya. Nasa dugo mo na talaga. Hindi mo na siya maaalis. Di ba? Kahit na mag-business ka pa, uuwi ka pa rin pag may nag-offer sa'yo, ay, gusto kong gawin to. Oo, Di ba? Ganun pa rin. Yun pa rin yeah. ang ending. Mm. Ako si Aaron Villena at ako ay... Strong.
Okay. Strong Totoo naman, until now. strong ka naman. Oo, Kasi strong. sa lahat ng mga pinagdaanan mo, nandiyan ka pa din. Oo, strong Yun ang ako. importante Yeah. doon. Ayan, maraming salamat naman sa iyo, Aaron Villena, buong buo, di ba? Sa pagpapaunlak sa aming show. Thank you, Ayan, thank meron you. ka bang gustong i-promote? Ito na yung pagkakataon mo. Promote siguro, abangan nyo lang ako sa mga shows ng GMA soon at mga guestings po. Hindi ko kasi alam kung kailan ipapalabas. So, yun, under GMA po ako ngayon, under Sparkle. And syempre, thanks to my handler na nandito ngayon, si Ate Beng, and to my manager na si Daryl. And of course, gusto ko magpasalamat sa Skin Soul, sa aking skin, na talaga nag-aalaga sa akin for almost 1 year na. And Tony ko, thank you syempre sa Talk Express for having me today. And ayan, sabi ko sa inyo guys, ano lang to, tawanan lang talaga, mabilisan daw talaga. So, totoo nga. So maraming Talk salamat Express. po. Yan. Abangan nyo na lang social media accounts ko po pala. Yan, Aaron Villena sa Instagram, Facebook, and TikTok. Yan po, search nyo na lang po yun. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng nagtitiwala at sumusuporta sa amin hanggang ngayon. Ayan, KMD Studios, VS Hotel and Convention Center, at syempre ang MFP Rentals. Ayan, abangan sa susunod na Sabado ang masaya at makabuluhang kwentuhan. Kasama pa rin ang mga paborito ninyong personalities. Ikaw, handa ka na bang pumasa sa paspasang tanong ng bayan? Ako po si Tony ko at ito ang Talk Express. Magandang hapon po.